Okay, isipin niyo muna to. Paano kung yung Siri o Alexa niyo ay hindi lang basta isang boses? Paano kung isa siyang nilalang nakasama mo sa lahat ng devices mo, mula sa salamin mo sa umaga hanggang sa TV mo sa gabi? Well, yan yung matapang na vision ng OpenHuman.ai, isang app store para sa mga digital human. Pero 'di ba aminin natin, pamilyar tayo sa problemang 'to. Yung mga AI assistant at avatar natin ngayon, parang laging may kulang. Oo, sumasagot sila pero parang walang buhay, parang mga robot na binabasa lang yung script nila. Bakit kaya ganun? Kahit na sobrang advanced na ng teknolohiya natin. Ang nakakatuwa, halos lahat ng piraso ng puzzle andyan na pala. Yung tatlong pangunahing sangkap para sa isang makatotohanang digital human, halos perpekto na. Una, yung utak o katalinuhan, yan, solve na yan ng mga LLM tulad ng ChatGPT. Pangalawa, yung boses na kayang-kaya ng gayahin ng natural na pagsasalita. At pangatlo, yung itsura na dahil sa CGI, halos di mo na madi-distinguish sa totoong tao. So, anong kulang? Kung andyan na yung utak, yung boses at yung itsura, anong pumipikil? Ito yung pinakamalaking hadlang. Hindi sila magkakakonekta. Hiwa-hiwalay ang mga pirasong yan. Ang kulang sa kanila ay yung natural na galaw at kilos, yung mga kumpas ng kamay, yung mga micro-expressions sa muka na siyang nagbibigay buhay sa bawat salitang lumalabas. Kung wala yon, para lang silang magagandang estatwa na nagsasalita. Okay, so mula sa problema, tingnan naman natin yung pangarap na solusyon. Isipin nyo ang isang mundo kung saan yung digital human mo ay hindi nakakulong sa isang device lang. Isang assistant na laging andyan sa'yo, nasaan ka man. Para mas magets natin, subukan nating isipin ang isang araw kasama ang digital human mo, sabihin nating Amy ang pangalan niya. Paggising mo ng 7 a.m., babatiin ka niya sa smart mirror mo. Pagsakay mo ng kotse, andun na siya sa car display para sa traffic updates. Pagdating mo sa opisina, nasa PC mo na siya para tulungan ka sa mga tasks mo. At kahit nasa supermarket ka or nanonood ng TV sa gabi, iisang Amy pa rin ang kausap mo na may isang alaala. At dito na pumapasok yung magic, yung walang patid na karanasan, iisang personalidad at higit sa lahat, iisang memorya. Naaalala niya yung pinag-usapan niyo sa kotse kaninang umaga at yung paglipat niya mula sa isang device papunta sa isa pa, wala pa raw 2 segundo. Sobrang seamless. Grabe, di ba? Ngayon, siyempre ang tanong, paano magiging posible ang isang tulad ni Amy? Dito na pumapasok yung mismong platform, ang OpenHuman.ai. Ito yung infrastructure na gagawing posible ang pangarap na to. Yung konsepto nila, napakasimple lang intindihin. Isa siyang app store. Pero sa halip na mga app ang ida-download mo, mga nilalang o digital humans yung pipiliin mo. Perfect na yung logo nila, di ba? Isang tao na binubuo ng mga app. Gets mo agad. At kung titingnan nyo yung comparison na to, dito talaga makikita yung lamang nila. Tingnan nyo, ang character.ai, okay, may AI brain sila pero puro text lang. Yung MetaHuman naman ng Epic Games, grabe ang ganda ng 3D pero wala namang sariling utak. Tanging yung OpenHuman lang ang nag-check sa lahat ng box. May marketplace sila, 3D real-time, may AI brain, cross-device context at may kita para sa mga creator. Lahat yan nasa iisang platform lang. At dahil sa modelong to, hindi lang sila gumagawa ng isang produkto. Ang binubuo nila ay isang buong bagong ekonomiya para sa mga creator. Ibig sabihin, hindi na lang yung mga dambuhalang kumpanya ang pwedeng gumawa ng digital humans. Ngayon, kahit sino, kahit ikaw, pwede nang makisali. At napakaganda ng alok nila. Sa bawat kita, 70% ang mapupunta diretso sa creator. Yung platform, 30% lang yung kukunin nila. Sa mundo ng mga app store kung saan madalas malaki yung cut ng platform, game changer to. Malaking insentibo to para sa mga artist at developer na gumawa ng sarili nilang mga digital being. So malinaw yung hatian ng trabaho. Yung mga creators, sila yung magbibigay ng kaluluwa, yung personalidad, itsura at ugali ng digital human. Yung Open Human platform naman, sila yung magpo-provide ng katawan, yung marketplace, yung AI motion engine na nagpapagalaw sa kanila, at yung mga tools para gumana to sa lahat ng device. At para mas madali para sa mga creator, hindi kanila pababayaan. Nagbibigay ang platform ng napakaraming libreng tools, mula sa mga 3D template para hindi ka na magsimula from scratch, hanggang sa isang web-based studio para i-edit at i-test mo yung creation mo in real time. Ang goal nila, babaan yung barrier to entry para kahit sino pwedeng makapasok at makalikha.
Ngayon, balikan natin yung pinaka-importanting teknolohiya sa likod ng lahat ng to, yung mismong bagay na ginagawang posible yung konsepto ng isang assistant kahit saan. Ang tawag dito ay context synchronization. Basically, ito yung secret sauce nila. Ito yung teknolohiyang nagbibigay sa isang digital human ng isang tuloy-tuloy na memorya. Lahat ng napag-usapan nyo, lahat ng natutunan niya tungkol sa'yo, dala-dala niya kahit saang device pa siya lumipat. At gaano kabilis yung pag-sync ng memorya na to? Wala pang 100 milliseconds. Mas mabilis pa yan sa isang kurap ng mata. Kaya yung paglipat mo from phone to laptop, halos instant. Walang loading, walang delay, parang tuloy lang yung usapan nyo na walang nangyari. At hindi lang yung simpleng usapan yung naaalala niya. Ito yung nagiging kamalayan niya. Sinesynchronize niya yung history ng conversation nyo, yung mga gusto at ayaw mo, yung lokasyon mo, at pati na yung to-do list mo. Sa madaling salita, habang tumatagal, talagang nakikilala ka niya. Kaya napakahalagang tandaan nito, ang OpenHuman.ai ay hindi lang isa pang app kung saan pwede kang gumawa ng cute na avatar. Ito ay isang platform para sa pagbuo ng isang tuloy-tuloy na AI consciousness, isang nilalang na may sariling memorya at pagkakakilanlan na nag-e-exist sa lahat ng screen mo. At ito yung pangmatagalang pananaw nila. Naniniwala sila na sa hinaharap, yung interaction natin sa teknolohiya, hindi na sa pamamagitan ng pag-click ng mga icon ng app. Sa halip, makikipag-uusap tayo sa mga nilalang o beings na ito. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung bibigyan ka ng pagkakataong lumikha ng isang digital being, isang personal tutor na laging andyan para sa'yo, isang creative partner para sa mga ideya mo, isang kaibigan o kahit isang version ng isang mahal sa buhay, sino ang gagawin mo? Yung mga possibilities walang hangganan at ngayon pa lang talaga nagsisimula ang revolusyong to.